Paano nga ba nangyayari na ang pangalan ng isang senador ay nauugnay sa mga kontrata ng gobyerno na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso? Sa pagsusuri natin ngayon, bubusisiin natin yung masalimuot na kwentong yan sa likod ni Senator Bongo, ng kanyang pamilya at ng isang construction company na, well, kapareho niya ng initials. Alam niyo may isang linyang talagang tumatak mula sa source material natin. Kapag tumaas ang baha, iisang mga pangalan lang ang laging lumulutang. Ang bigat nyo, no? Parang sinasabi na may pattern, may sistema na paulit-ulit na lang na nangyayari. So, yun nga ang tanong, di ba? Sino-sino ba yung mga pangalang yan? At higit sa lahat, ano ba talaga ang koneksyon nila sa isa sa pinakasikat na senador sa bansa ngayon? Yan ang aalamin natin. Okay, para masimulan tong paghimay natin, may isang pangalan tayong kailangan tingnan. CLTG Builders. Dito raw mag-uumpisa ang lahat. So, ano ba yung CLTG na yan? Well, heto na. Ang CLTG ay acronym para sa Christopher, Lawrence, Tesoro, Go. Oo, ayon mismo sa source natin, yung buong pangalan ng senador ang siyang bumubuo sa pangalan ng kumpanya. At yan yung pinakadirektang koneksyon na nasa gitna ng buong issue na to. At kailangan nating maintindihan na itong CLTG Builders, hindi to basta na lang sumulpot ha. Ang pinapakita ng source natin, bago pa man nating national figure si Go, matagal nang nakakakuha ng mga dambuhalang kontrata yung kumpanya sa Davao. So, yung pattern nagsimula pa lang pala sa local level. Sige, pag-usapan naman natin yung pera, kasi dito, nagiging mas malinaw kung gaano kalaki yung pinag-uusapan natin. Mula sa Davao, paano ba to lumubo hanggang umabot sa bilyon-bilyon? Okay, so sa Davao pa lang yung mga joint venture projects nila, umabot na agad sa P816.98 million pesos. Halos 817 million pesos. Yan pa lang yung simula. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos. Kasi yung halagang yan, lumubo pa ng husto. Umabot sa punto na may isinampang plunder case. At ang pinag-uusapang halaga, 6.6 na bilyong piso. At yan ay laban daw sa pamilya mismo ni Go. At kung akala nyo malaki na yon, well, ayon sa source, yung pattern na nakita sa Davao lumawak daw sa buong bansa. Pinag-uusapan na natin dito yung mga flood control projects na aabot daw sa 100 bilyong piso. At ang nakakagulat, iilan lang daw na konektadang kontratista ang nakuha ng mga to. Dito na ngayon pumasok yung parang dalawang magkaibang muka, 'di ba? Sa isang banda, meron tayong public servant, si Mr. Malasakit. Tapos sa kabila, may mga issue tungkol sa negosyo ng pamilya niya. Ayan, tingnan nyo. Sa kaliwa, yan si Mr. Malasakit. Kilala natin yan sa mga malasakit centers yung namimigay ng tulong. Pero sa kanan, ayon sa source, andyan naman si Mr. CLTG. Yung pangalan na nakakabit sa kumpanyang may bilyon-bilyong kontrata. So eto raw, yung dalawang katauhan na sabay na umiiral at yan ang nasa sentro ng usapin. At alam nyo, may isa pang paulit-ulit na tema dito ayon sa source, yung pagiging malapit sa kapangyarihan. Laging andyan si Go sa tabi ni dating Pangulong Duterte. At itong proximity na to, iniuugnay rin sa ibang mga issue tulad ng Pharmally scandal. At sa tuwing may lalabas na gantong alegasyon, ang sagot palaging pareho. Wala akong kinalaman dyan, pamilya ko ang nagpapatakbo niyan. So okay, ngayong nakita na natin lahat yan, ano yung bigger picture? Ano yung nabubuong kwento? Sinasabi ng source natin na may malinaw na pattern, isang sistema na nasa likod ng lahat ng ito. At heto, binuod ng source yung pattern sa tatlong simpleng hakbang. Number 1, proximity. Yung pagiging malapit, sobrang lapit sa sentro ng kapangyarihan. Number 2, kontrata. Pagkatapos niyan, papasok na yung mga government projects sa mga kumpanya ng pamilya o mga business partners. At number 3, pagtanggi. Kapag pumutok na yung issue, didistansya at sasabihing walang personal na kinalaman. Ito raw yung formula na paulit-ulit na ginagamit. So, linawin natin. Ang punto talaga ng source dito, hindi lang ito tungkol sa isa o dalawang kontrata. Ang sinasabi nila, ito ay isang buong sistema. Kung saan yung mga kartel o grupo ng mga negosyante, hindi raw sila nawawala. Bagkos, lumalaki pa. Mula sa pagiging lokal, nagiging national. At para tapusin ang ating pagsusuri, iiwan natin kayo sa isang napakamapanghamong linya mula sa source. Sabi rito, kung ang tanging kasalanan ni Rodrigo Duterte ay ang EJ case, ang kay Bongo ay maaaring ang CLTG,
contract laundering through Go. Grabe. Isang konklusyon na talagang nagiiwan ng malaking tanong sa isip natin. Alin ba ang mas totoo? Yung imahe na nakikita natin o yung mga alegasyon sa likod nito?